Hindi natin may gagaranti na darating pa tayo sa next na Ramadan, wallah. Ilan sa mga kapatid natin, nakasama natin nagtatarawih, nag-i-iftar, ngayon ay hindi na natin makakasama sapagkat lumipat na sila sa kubur. La hawla wala quwwata illa billah. Paano kung ikaw na ang kasunod, aking kapatid, na hindi na niya masisilayan ang susunod na Ramadan? Kaya nga sabi ng mga pantas, para maging maganda yung Ramadan natin, ibig sabihin, makarami tayo dito ng kabutihan, isipin natin na baka ito na ang huling Ramadan na meron tayo. So kapag iniisip natin na baka ang Ramadan na ito, 1443, 2022, baka ito na ang huling Ramadan na masisilayan natin, ito po ay malapit sa tayo ay makakapag-ayuno na maayos, magagampanan natin ng maayos ang mga iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay makakarami insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan. So ito po yung pag-ayuno mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi lang pag-aayuno sa pamamagitan ng pag-iwan sa pagkain at inumin at pagnanasa, bagkus pag-ayuno rin sa pamamagitan ng pag-iwan sa mga pinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa sharabahu." Wal hadithu rawahu al-Bukhari. Sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang nag-aayuno at hindi niya iniwasan ang masamang salita at masamang gawain sa makatwid, hindi kailangan, walang pangangailangan si Allah, kaya walang pagkagusto si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pag-iwan, sa kanyang pagkain, at sa kanyang inumin. Ibig sabihin, sino man ang mag-ayuno pero hindi niya itinigil yung masamang salita, chismis pa rin siya, chismis dito, chismis doon, backbiting dito, backbiting doon, paninirampuri dito, paninirampuri doon, pagsisinungaling, pagmumura, pagsasalita ng nakakasakit sa puso ng kapwa, at mga gawaing ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino man ang mag-ayuno pero hindi pa rin niya iniwasan ang mga ganito, ang mga itong ipinagbabawan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tweet, walang pagkagusto siya ng Allah, hindi nagugustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-ayuno. Ibig sabihin, walang kapakinabangan ang kanyang pag-ayuno, waliyadhu billah. Walang saysay sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-ayuno. So delikado po yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya meron po mga tao na nabanggit rin ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na tinashih ni Al-Albani rahimahullah, "Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wal 'iyadhu billah." Ilan nga ba sa mga nag-aayuno sa malapit-lapit na kahulugan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ilan nga ba sa mga nag-aayuno ang walang napala mula sa kaniyang pag-aayuno, maliban na lamang nagutom lang at uhaw lamang. Illal ju' wal 'atash, gutom lamang at uhaw lamang ang kanilang napala mula sa kanilang pag-aayuno. Bakit mga kapatid? Kasi po nag-ayuno nga sila, pero ang kanilang level ng kanilang pag-aayuno ay pag-aayuno lamang ng tiyan at pag-aayuno mula sa pagnanasa. At hindi nila pinag-ayuno ang kanilang mga tainga mula sa mga ipinagbabawal ni Allah. Hindi nila pinag-ayuno ang kanilang mga mata mula sa mga ipinagbabawal ni Allah. Hindi nila pinag-ayuno ang kanilang mga dila mula sa mga ipinagbabawal ni Allah. Nag-aayuno nga, nagfa-fasting nga, pero hindi pa rin iniiwan ang masasamang salita. Chismis pa rin ng chismis. Allahu Akbar. Maritis dito, maritis doon. La hawla wala quwwata illa billah.
So ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, payo sa sarili at sa aking mga kapatiran na mga nag-aayuno mga kapatid. Hindi po madali, hindi po biro ang maghapong walang pagkain at walang inumin. Wallahi al-azim. Kahit pa man yung mga kapatiran natin bago pa lang sa Islam, o kaya mga kapatiran nating pumasok sa Islam na hindi pa mga Muslim before, kabilang sa mga mahihirap na ginawa nila mula sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nung bago pa lang sila sa Muslim, kabilang sa nahihirapan talaga sila dito ay ang pag-aayuno. Pag-aayuno mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So hindi po biro ang pag-aayuno. Meron ng pag-aayuno sa ibang mga religion, sa ibang mga paniniwala, pero hindi po katulad ng pag-aayuno na meron tayo. Ang pag-aayuno na meron tayo ay pag-iwan sa pagkain, pag-iwan sa anumang inumin, pag-iwan sa pagnanasa mula pagpasok ng oras ng Salatul Fajr sa bukang liwayway. Wala pang araw niyan. Hindi pa sumisikat ang araw niyan. Bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So biruin niyo mga kapatid, walang naiinom, walang nakakain. So hindi po biro ang pag-aayuno. Sasayangin lang ba natin ito nang dahil sa hindi natin pag-iwas sa mga pagmamarites, pag-iwas sa mga pagbabakbait, pag-iwas sa paninirampuri sa kapwa, pagmumura sa kapwa o kay pagmumura, pagsalita ng mga bastos ng mga salita, katumparasa kung sabay sa maranaw. So mga kapatid, ingatan po natin ang pag-aayuno. Ang hangad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay umiral sa ating mga puso ang totoong takot sa Kanya at hindi ang makita niya tayong nagugutom. Nakikita niya tayong nahihirapan, nauuhaw. Hindi yan ang hangad sa atin ni Allah. Ang hangad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay paano natin matututunan ang totoong diwa ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Iniubliga sa inyo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayong mga mananampalataya, iniubliga sa inyo ang pag-aayuno sa katulad ng pagkaobliga nito sa mga silang nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, nang sa ganun kayo ay maging matakutin. Kayo ay maging matakutin kay Allah, maging maiwasin sa mga ipinagbabawal ni Allah, at agarang nagsasabuhay, ginagampanan ang mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. I-save po natin, pangalagaan po natin ang ating mga pag-aayuno nang sa ganun hindi tayo mapasali sa mga taong inaasahan nila na mayroon silang reward sa kabilang buhay, pero wala pala silang reward sa kabilang buhay kasi hindi tama ang pag-aayunong kanilang ginawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, aralin po natin ang ating relihiyong Islam. So hindi po pahirap sa atin ang Ramadan mga kapatid. Hindi po pahirap sa atin ang pag-aayuno, bagkus ito po ay cleansing sa atin, pagdadalisay sa ating mga katawan, higit lalo pagdadalisay sa ating mga kaluluwa. Hindi lang ito spiritual na pagdadalisay, bagkus physical din itong pagdadalisay. At meron tayong mga kapatid na mga doktor, itanong natin sa kanila kung ano ang benepisyong makukuha sa physically sa pag-aayuno. 11 months tayong kumakain, biruin nyo, kumakain ng kung ano-anong mga pagkain na punong-puno ng mga fats, punong-puno ng mga toxic, punong-puno ng mga kung ano-ano mga la hawla wala quwwata illa billah. Kaya ang resulta, ang daming sakit na nangyayari na bubuo. So napakaganda ang isang buwan na nakasingit sa buong isang taon na kung saan mapipurify natin dito hindi lang ang ating mga kaluluwa, pati na rin po ang ating mga katawan. Masya Allah. Kay ganda ng pag-aayuno, wallahi al-azim mga kapatid. Wallahi, after ng Ramadan,
Doon natin mapagtatanto na, Masya Allah, ang gaan sa pakiramdam natin. Yung high blood ay nagiging normal yung kaniyang daloy ng kaniyang dugo. Yung merong sakit tulad ng diabetes ay, Masya Allah, nagiging normal o kaya nagagamutan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pero hindi po ito ang ating hangarin, bagkus ang hangarin natin sa pag-aayono ay ang kapatawaran sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na nalugi ay ang dinatnan siya ng Ramadan pero hindi man lamang niya natamo, hindi man lamang niya nakuha na panalunan ang kapatawaran sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi natin may gagaranti na darating pa tayo sa next na Ramadan, wallah. Ilan sa mga kapatid natin na kasama natin nagtatarawih, nag-i-iftar, ngayon ay hindi na natin makakasama sapagkat lumipat na sila sa kubur. La hawla wala quwwata illa billah. Paano kung ikaw na ang kasunod, aking kapatid, na hindi na niya masisilayan ang susunod na Ramadan? Kaya nga sabi ng mga pantas, para maging maganda yung Ramadan natin, ibig sabihin, makarami tayo dito ng kabutihan, isipin natin na baka ito na ang huling Ramadan na meron tayo. Tulad ng pagsasala, isipin mo na baka yan na ang huling sala na gagawin mo at mamaya ay mawawala ka na sa mundong ito. Kapag ito ang ating iniisip, talagang gagandahan natin yung ating pagsamba kay Allah. So kapag iniisip natin na baka ang Ramadan na ito, 1443, 2022, baka ito na ang huling Ramadan na masisilayan natin, ito po ay malapit sa tayo ay makakapag-ayuno na maayos, magagampanan natin ng maayos ang mga iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay makakarami insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan. Pero kung ang iniisip ng tao at ito ay maraming napipinsalan o kaya napapahamak sa patibong na ito, kung iniisip ng tao na matagal pa siyang mamatay, aabot pa siya ng 50 anyos, aabot pa siya ng 60 anyos, aabot pa siya ng 70 anyos. Kung yan ang inisip ng tao, talagang magpapabaya yan. Ngayon, bata-bata pa ako na, ba't hindi ko ito sasamantalahin? Gagamitin ko ang pag-enjoy kapag matanda na ako. Alam mo ba kung kailan ka mamamatay? May gagaranti mo ba na aabutan ka pa ng 30 anyos? May gagaranti mo ba na aabutan ka pa ng 40 anyos? May gagaranti mo ba na aabot ka pa ng 50 anyos? Ilan sa mga tao ngayon? Kakalabas pa lang mula sa sinapupunan ng kanyang ina, nalagutan na ng hininga. Kakalabas pa lang mula sa sinapupunan ng kanyang ina, kinuha na ng malakul maut ang kanyang kaluluwa. Ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? So mga kapatid, hindi po makukuha sa tanda, gulang ang buhay natin sa mundong ito. Huwag po tayong madadala sa ganitong mga patibong na napapaloob sa mga mundong ito, patibong ni Satanas, sapagkat pagsisisihan po natin ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Huwag po nating sayangin ang Ramadan, pagkakataon na dumating sa atin para magkaroon ng malaking chance, pagkakataon na may patawad sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kaniyang pag-ayunuhan ang buwan ng Ramadan nang dahil sa kaniyang pananampalataya kay Allah at paniniwala sa pagkaobliga nito ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagkalugod sa pagkaobliga nito ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aasam sa reward ni Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ipapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nauna niyang kasalanan. Naway
mapasa atin ang advantage nito, kabutihang ito. Allahumma amin.